Mini vlog muna tayo mga mare. Eto nga pala yung ganap ng Wednesday. At dahil meron ngang pasok si Habila, eto't maaga na nagising ang mare nyo. 7 a.m. nga yung pasok ni Habila pero 5 a.m. pa lang bumabangon na ako para mag-asikaso dito sa baba. At dahil gumagawa nga ng bento baon ng mare nyo, kailangan talagang maagang gumising para hindi mali. Anyways, magluluto nga pala ako ng hotdog. Bali, pinakuluan ko muna. Ganito rin ba yung ginagawa nyo sa hotdog mga mare? Habang nakasala nga, ayan, magbubukas muna ako ng parcel. Ito nga pala yung mga in-order kong cupcake liner para dito sa bento baon ni Hapila. Bumili nga rin pala ako ng food picks at etong wax paper. Paisa-isa nga yung pagbili ko ng mga bento tools dito sa baon ni Habila. Grabe nanganganak pala to. Isa lang dati tapos ayan, unti-unti dumadami na. Alam ko kasi na magagamit ko to lalo na sa paggawa ng mga bento baon ni Habila. Anyways, pagkatapos ko maprito yung hotdog, ayan, gagawa ako nitong bread roll with hotdog and cheese. Pwede pa nga tong iprito mga mare tapos lagyan ng breadcrumbs pero ganito na lang yung ginawa ko para mas madali. Lagyan ko nga lang pala ng food picks para hindi bumuka yung mga hotdog tapos sa fruits naman naglagay ako ng orange. Kung nanonood nga kayo ng bento baon namin, alam nyo na favorite ni Habila yung orange kaya hindi yan nawawala sa baon niya. Naglagay nga rin pala ako ng chocolate chips cookies and ng butter cookies at sa sweet naman naglagay ako ng mallows. Fast forward mga mare, pagkatapos kong maihatid si Habila sa school, ayan, nakauwi na ako sa bahay. Walking distance lang naman papunta sa school ni Habila kaya mabilis lang din akong nakarating. Pag ganitong nakapasok si Habila, nag-e-edit na ako mga mare or di naman kaya ayan, nag-o-open ako ng mga parcel. Ito nga yung inopen ko, itong Gilder from Hattie Diary. Grabe, lakas makasexy nito. Char. Anyways, gagawin ko nga pala ng separate video. Itong mga i-unbox ko ngayon mga mare. Pagka uwi naman ni Papa galing trabaho, ayan, dumiretso siya sa palengke para bumili ng mga pang-ulam. Yung mga karne kasi sa grocery na namin binibili, tapos yung mga isda naman ay sa palengke. Konti lang din naman itong mga pinamili namin mga mare kasi nga meron pang mga stock ng ulam sa rep at kailangan muna naming ubusin. Malapit lang naman sa amin yung palengke, walking distance lang kaya anytime pwede kaming makabili. Pagkatapos ko nga maayos yung mga pinamalengke, ayan mga mare, magbubukas naman ako nitong parcel. Ito nga pala yung pressure cooker from Hodek. Gagawan ko na lang dito ng separate video mga mare para mas makita nyo. At dahil may sabaw nga itong lulutuin ko, naisipan ko na dito na lang magluto. Malaki rin kasi itong size na napili ko mga mare, 28 cm, kaya naman perfect talaga kapag may mga sabaw. Sinigang na bangus nga itong lulutuin ko mga mare. Syempre, mas masarap to kapag maraming gulay. Kapag masabaw yung ulam namin, napakaraming nakakain ni Habila. Kaya naman sa isang linggo, naku mga mare, hindi ko mabilang kung ilang beses kaming nagsasabaw. Madalas nga na dinadamihan ko na yung luto tapos tinatabihan ko na lang siya sa maliliit na container para anytime na magkikrave siya ng may sabaw, iinitin ko na lang. Ganun na nga yung ginagawa ko mga mare kaya madalas may sabaw na yung ulam ni Habila. Pagkatapos ko nga makapagluto, kumain na rin kami at umakyat na ako sa taas para makapag-unbox.